Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Tala Cruz, isang biyahera na may 15 taong karanasan sa paglipat sa iba-ibang panig ng mundo. Ngayon, tatalakay natin ang isang napakahalagang paksa. Ang kritikal na habang sa unang 5 minuto, pagsakay mo sa eroplano na siyang magtatakda kung ang iyong biyahe ay magiging comfortable, ligtas, at walang stress. Isipin mo ito, sumara na ang pinto ng eroplano. Maririnig mo na ang ugong ng makina sa ilalim nga iyong mga paa. Una, tingnan mong mabuti ang iyong upuan. Mukha itong simple, ngunit ang gawain ito ay nakapagligtas na sa mas maraming biyahero mula sa gulo, sa himpapawid kaysa sa anumang travel app o loyalty perk. Sa maraming eroplano, lalo na sa mga connecting flight sa NAIA, ang nga letra ng upuan ay hindi nakaayos sa paraang inaasahan mo. Ang A ay hindi palaging sa bintana. Ang T ay hindi palaging sa ISIL. Lihim na binabago ng mga airline ang configuration ng upuan depende sa modelo ng eroplano. At magugulat ka kung gaano karaming tao ang nakakatuklas. Na nasa maling pwesto lang sila kapag may dumating na iba na may hawak na parehong numero ng upuan. Siguraduhin na ang maletra sa overhead panel ay tumutugma sa nakasulat sa iyong boarding pass. Kung hindi, magalang na ay double-check ito sa mga eksperto bago lumipat. Ang dahilan ay simple lang. Ang paupo sa maling silya ay maaring magdulot ng komplikasyon sa safety counts, maantala ang paalis, at maari ka pang ma-flag para sa isang seat violation record, isang bagay na tiyak na ayaw mong mangyari bago pa man umangat ang eroplano. Ngunit heto ang isang kakaibang sitwasyon. May isang pagkakataon kung saan dapat kang lumipat bago mag-take-off kahit na hindi iyon ang iyong nakatalagang upuan. Iyan ay darating sa tip bilang 5 at mapoprotektahan ka nito mula sa isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali sa kalusugan na nagagawa nga mga pasahero habang lumilipat nang hindi nila namamalayan. Ngayon, kapag kumpirmado na ang iyong upuan ay secure ang iyong bagahe sa matalinong paraan, ang ma-overhead bin ay hindi mo pribadong locker. Kapag sinabingang nga airline na shared space, seryoso sila diyan. At dito nagiging komplikado ang nga bagay. Ang paraan ng paglalagay mo iyong bag ang magpapasya kung ikaw ba ang kalmadong pasahero na unang makakababa o ang isa na naiwang nahihintay, naipit sa likod ng dose-dose ng hanay dahil napunta ang iyong bag, tatlong chebin ang layo sa likuran mo. Laging ilagay ang iyong rolling carry-on ng patayo, na ang handle ay nakaharap palabas at ang likod ng bag ay parang spine ng libro na nakaharap sa ISIL. Makakatipid itong espasyo at magbibigay daan sa iyo na makuha ito sa loop lamang ng ilang segundo. Ngunit kung hindi mo ito kayang buhatin, huwag isapalaran ang iyong balikat o ang ibang tao. Ang mga eksperto ay hindi talaga kinakailangang mabuhat ng mabibigat na bagahe. Laba ito sa maraming kontrata ng airline para sa mga kadahilan ng pangkalitasan. Sa halip, humingi ng tulong sa isang kapwa pasahero. Isang maliit na gawa na nakakaiwas sa pinsala, pagkaantala, at awkward na komprontasyon sa huli. At tandaan ang ginintuang panuntunang ito. Kung puno na ang espasyo sa itaas ng iyong upuan, huwa ng makipagtalo. Tumigin sa unahan. Ang paglalagay ng iyong bag ilang hanay sa unahan ay nangahulugang natural mo itong madadaanan paglabas. Kung ilalagay mo ito sa likuran mo, kakailanganin mong salungatin ang daloy ng nga pasahero para lang makuha ito. At maniwala ka sa akin, walang mas mabilis na nagiging gulo ang isang payapang paglapa kaysa diyan. Nahanap mo na ang iyong upuan, nailagay ang iyong bag, at marahil ay nakahinga ka na ng maluwag, ngunit bago ka ma-relax, huminto ka. Ito ang eksaktong sandali kung kailan nagagawa ng karamihan sa mga pasahero ang kanilang unang malaking pagkakamali. Malamang na pumasok ka, nahawa ang iyong pasaporte. Baka isinuksok mo ito sa bulsang upuan sa harap mo saglit lang. Huwa na huwa mong gagawin iyan. Ang bulsang iyon ay isang black hole. Libu-libong pasaporte ang nawawala diyan bawat taon. Kapag bumukas na ang mapinto sa iyong destinasyon, hindi ka na makakabalik para kunin ito. Walang mabubukas ng eroplanong iyon para sa isang mabilisang pakuha. Maiwan ka sa terminal. Nagpapani habang ang iyong pasaporte
ay lumilipat na patungo sa ibang lungsod. Sa halip, ilagay ang bawat mahalagang gamit, iyong pasaport, wallet, boarding pass, alahas, at cellphone sa isang bulsa na may zipper malapit sa iyong katawan o sa pinakalob ng iyong personal na bag. Hindi basta-basta inilagay kung saan maari itong mahulog habang may turbulence. Hindi nakikita kung saan maaring mapansin ngam gamatang mapanuri. Bihirang banggitin ito nga airline, ngunit ang pagnanakaw sa loob ng eroplano ay mas karaniwan kaysa sa inaakala mo. Ngayon, dito nagiging nakakabahala. Ang isang eroplano sa himpapawid ay ang perpektong crime scene. Masikip na pasilyo, madilim na ilaw, dose-dose ng estranghero na makakatabi at kalahati sa kanila ay tulok, naka-headphone o nasa ilalim ng epekto on sleeping pills. Isang tahimik na kamay na abot sa ilalim ng upuan. Iyon lang ang kailangan. Nakakita na ako nga pasahero na nagising na lang na nawawala ang kanilang pera, nagamit ang kanilang mga bago pa man lumapag, at kahit ang kanilang pasaporte ay ninakaw sa himpapawid. Ito ay isang lumalaking issue na minamaliit ng mga airline dahil ang pag-amin dito ay makatakot sa mga customer. Kaya, gawin ang ginagawa ng matatalinong biyahero, ay lockdown ang iyong zona. Ilagay ang iyong ba sa pagitan ng iyong nga binti o ipulupot ang isang strap sa iyong bukong-bukong kapat na tutulok. Huwag itong isabit sa iyong likuran o isiksik sa ilalim ng upuan ng iba. At kapag nakaayos ka na, tingnan hindi sa paraang kahinahinala, kundi intentional kung sino ang nasa paligid mo. Ang tao sa harap, sa tabi mo, sa likod mo. Hindi ito paranoia, ito ay proteksyon. Ngunit heto ang kabalintunaan. Hindi lahat ng estranghero na malapit sa iyo ay banta. Ang ilan ay maaring maging iyong pinakamahusay na kakampi kung makakaproblema. Ang isang simpleng, "Hi, kumusta ang biyahe mo?" ay higit pa sa pambasa ng katahimikan. Bumubuo ito ng isang tahimik na kasunduan. Babantayan mo sila, babantayan kanila. Hindi mo kailangang makipausap ng maraming oras. Ang isang maikling, hello ay maring gawing mas maayos ang 3 oras na masikip na pagupo bago pa man mag-take off. Gumugol ngang 30 segundo para subukan ang lahat sa paligid mo. Isaksak ang iyong telepono. Tingnan kung gumagana ba talaga ang USB slot. I-check ang iyong headphone jack. Malinaw ba ang audio o putol-putol? Pindutin ang touchscreen. Naka-freeze ba ito? Dahil heto ang catch. Kapag umangat na ang eroplano, tiis ka sa kung anuman ang hindi gumagana. Kung sira ang power outlet mo, walang gagapang sa ilalim ng upuan mo para ayusin ito. Kung may problema ang iyong screen, tititik ka sa static habang ang iba ay nanonood ng mabagong pelikula. At tingnan mo rin ang recline. Siguraduhin na ang pindutan ay talagang nakpapahiga ng upuan at hindi ito barado. Kung may mali, ngayon lang ang pagkakataon mong kumilos. Tahimik na tawagin ang pansin ng isang eksperto. Sabihin sa kanila bago pa man magsimulang magtaksi ang eroplano. Dahil kapag umilaw na ang seatbelt sign, kahit ang isang maliit na paglipat ay nagiging impossible na. Ngayon, tingnan mo ang maliit na ivan sa itaas mo. Buksan ito, isara. At itutok kung saan mo gusto. Mukhang maliit na bagay, ngunit ang temperatura sa cabin ay pabago-bago. At habang sinusubukan mo na rin ang nga bagay, kunin mo ang isa pang item na madalas binabaliwala ng mabiyahero, ang seatback safety card. O, iyon ang kunwari binabasa ng lahat. Bigyan mo ito ang tunay na pansin. Ang iba't ibang eroplano ay may bahagyang makakaibang nga ruta ang exit. Ang pag-upo sa maling sili ay maaring madulot ng komplikasyon sa safety counts, maantala ang pag-alis, at maari ka pang ma-flag para sa isang seat violation. Record isang bagay na tiyak na ayaw mong mangyari bago pa man umangat ang eroplano. Ngunit heto ang isang kakaibang sitwasyon. May isang pagkakataon kung saan dapat kang lumipat bago mag-take off, kahit na hindi iyon ang iyong nakatalagang upuan, ang iyong kaligtasan at ginhawa ay nasa iyong nga kamay. Bago ka manirahan sa panonood ng pelikula o pagkain, may isang lugar na hindi iniisip ng karamihan na tingnan at ito ang maaring magligtas ng iyong buhay. Abutin ang ilalim ng iyong upuan. Oh,
Ngayon din, kapain mo ang isang bagay na maliit, malambot, at nakabalot sa isang pouch. Iyan ang iyong life vest. Bawat upuan sa bawat eroplano ay legal na kinakailangang makaroon niyan, at sa isang saglit, ang lahat ay tila kalmado. Ngunit ito ang katotohanang hindi alam ng karamihan sa mga pasahero. Ang unang 5 minuto pagkatapos mong makasakay ay maaring makdikta kung gaano ka magiging comfortable, ligtas, at kalmado sa mga susunod na oras. Isang maling galaw lang dito, at pagsisisihan mo ito bago paman dumilim ang nga ilaw sa cabin. Kaya, simulan natin sa kung ano ang alam ngang nga sanay na biyahero, ngunit bihirang sabihin ng malakas. Ngayon, itaas muli ang iyong pansin. Ang air vent. Ang tuloy-tuloy na daloy ng hangin mula rito ay nakakatulong na ilayo ang mga mikrobyo sa pamamagitan ng paghihangis ang maliit na harangang sinalang hangin sa paligid mo. Ituto ito ng marahan sa iyong dibdib, hindi sa iyong mukha, at mas magiging presko ang pakiramdam mo sa buong biyahe. Nasuri mo na ang iyong upuan, gamit, at kaligtasan. Ngayon, oras na para ihanda ang iyong isip. Dahil habang ang lahat ay nag-scroll sa TikTok o nahahanap na earbuds, ang pinakamatalinong nga pasahero ay ginagawa ang isang bagay na nabibigay sa kanila ng lamang para sa susunod na 24 na oras. Ngayon mismo, bago pa man maksara ang pinto ng cabin, ilabas ang iyong telepono, ay download ang nga palabas, playlist, o podcast na matagal mo nang gustong panorin o pakinggan. Hindi lang ito para sa entertainment. Ito ang iyong survival kit kapag nawala na ang wifi sa himpapawid. Ang nga airline ay mahilig mag-advertise ng libreng in-flight wifi, ngunit aminin natin, madalas itong bumibigay. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang sandaling ito. Oras. Hindi ang oras sa iyong relo, kundi ang oras sa loop ng iyong katawan. Heto ang sikreto nga madalas mabiyahe. Sa sandaling makasakay ka, palitan mo na ang oras sa iyong nga device sa time zone ng iyong destinasyon. Malit na bakay, pero sinasabi nito sa iyong katawan na nandun na tayo. Kung gabi na sa pupuntahan mo, kumilos ka na parang gabi. Hinaan ang liwana ng screen, iwasan ang kape, at marahil ay ipikit ang iyong nga mata at mapahinga. Kung umaga naman, manatiling gising, manut ng isang bagay na magaan, at uminom ng tubig sa halip na alak. Sinasanay mo ang iyong internal clock para paglapak mo ay handa ka, hindi wasak. Naranasan ko na ang maraming long-haul flights mula sa Pilipinas patungong Middle East o North America, mga 13 oras na biyahe, at sasabihin ko sa inyo, ang pinakamahusay na sandatalaban sa jetlag ay nagsisimula bago pa man take off. Ang nga makina ay nagsisimula ng umugong. Ang nga seatbelt ay nakiklik ito na, ang sandali kung saan ang buong flight ay nababago mula sa gulo patungo sa kalmado. Bago mag-take off, gawin ang laging ginagawa ang matatalinong biyahero ay reset ang iyong espasyo. Ituwid ang iyong upuan, isara ang iyong tray table. Buksan ng bahagya ang takip ng bintana hindi para sa tanawin, kundi para sa kaligtasan. Sa isang emergency, ang bukas ng mga bintana ay nabibigay daan sa crew na makita agad kung ano ang nangyayari sa labas. Ngayon, ikabit ang iyong seatbelt sa ibabawa ng iyong kumot o jacket, hindi sa ilalim. Ang detalyang iyan ay napapakita sa mga eksperto na ikaw ay ligtas na nangangahulugang hindi kanila gigisingin sa mga pagsusuri, huminga ng isang malalim. Nagawa mo. Nalakpasan mo ang nga pila sa security, ang magulong boarding, ang walang katapusang paghihintay. Ngayon, nasa tamang lugar ka na. Ito ang isang bagay na hindi napatatanto nga. Karamihan sa mga biyahero, ito ang isa sa ilang lugar na natitira kung saan hindi ka maabot ng mundo. Walang nga notification, walang pressure, oras lamang ang pinakapambihirang luho sa lahat. Kaya habang ang iba ay nagrereklamo tungkol sa legroom, panalo ka na dahil ginawa mo ang hindi nila ginawa. Kinontrol mo ang iyong flight bago pa man ito magsimula. Inangkin mo ang isang bagay na hindi may babenta ng mga airline. Kapayapaan ng isip. At doon magbabago ang paglipat mapakailanman. Dahil kapaalam mo na kung paano gumagana ang sistemang ito, kapag nakita mo ang matahimik na trick, ang maliliit na detalye,
ang nga nakatagong panuntunan, hinding-hindi mo natitinan ang paglalakbay sa parehong paraan muli. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata o panorin ang maulap na dumadaan. Alinman sa dalawa, panalo ka na sa flight na ito. At mula rito, hindi na lang ito tungkol sa pag-survive sa biyahe. Ito ay tungkol sa pagiging dalubhasa sa himpapawid mismo. At sa mga emergency, ang mga segundong matitipid mo sa pag-alam kung nasaan eksakto ang pinakamalapit na exit ay maaring mga hulugan ng lahat. Isa pa, kumuha ng sanitizing wipe. Ang matray table, armrest, at touchscreen ay kabilang sa mga pinakamaruruming bagay na mahahawakan mo sa iyong buong biyahe. Mabilis maglinis ang mga airline sa pagitan ng mga flight, hindi malalim. Ang isang punas ay maaring makaiwas sa iyo na makasipon o mas malala pa,